Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Arestado na ang dalawa pang suspect sa pagkidnap at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Tan at driver niyang si Armani Pabilio. Ayon kay Police Lieutenant General Edgar Ocubo ng Special Investigation Task Force, nahuli sila ng PNP-CIDG sa Boracay sa Aklan. Talim ang dalawang dayuhan sa debriefing ng anti-kidnapping group ng Philippine National Police. Kasunod niyan ay i-endorso sila sa Bureau of Immigration para ma-inquest bilang undesirable aliens. Bago maaresto, ang dalawa may 3 suspect ng hawak ang pulisya kaugnay sa kaso. Idinadawit dati ng isang suspect ang anak nita na si Alvin Ke, pero kalaunay binawi ng mga pulis ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso. Paliwanag ng suspect, taga-abot lang daw siya at hindi nagbebenta. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Pagmasdan ng lalaking nakaputing t-shirt at naka-helmet na naglalakad sa isang palengke sa Barangay San Roque, Antipolo City, alas 4 ng madaling araw kahapon. Dire-diretso siya sa paglalakad. Nang sitahin siya ng mga nagrurondang pulis, kumaripas ng takbo ang lalaki. Hinabol siya ng ilang tauhan ng Antipolo Police. Medyo malayo na yung distansya niya pero naka-helmet pa rin siya. So nung akma na nilapitan siya, sabay takbo naman siya. So hinabol niya sila ito at within mga span of 100 meters, kitang-kita po nila na nung malapit na siyang mahuli or malapitan, tinapon niya yung bag. Nang buksan ng mga pulis ang bag na itinapon ng lalaki, tumambad ang isang weighing scale at isang pakete ng umano'y shabu na tumitimbang ng 100 gramo at nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na miyembro umano ng grupo ng drug dealers sa Antipolo City ang suspect na si alias Pablo, 40 anyos. Yung nakuha sa kanya ay i-dispose pa lang niya. Kaya medyo buo pa, hindi pa siya na hati-hati. Ibig sabihin, hindi pa yun yung downline talaga na nagbebenta sa street level. Ibabagsak niya yun doon sa mga dealers pa nila dito sa baba. Si alias Pablo rin daw ang itinuturong nasa likod ng ilang insidente ng pamamaril sa Antipolo City. Siya at yung mga nauna nating nahuli, sila yung nauutusan ng grupo upang pumatay ng mga downline ng mga amo nila na hindi nagre-remit ng bayad. Aminado ang suspect sa pagbitbit at paggamit ng droga. Pero sabi niya, taga-abot lang siya. Bababa ko lang po ng motor po. Tapos, saan po kayo papunta? Doon po, naglalakad lang po sa palengke. Tapos, Bigla lang pong tinawag ko ng polis. saan po galing yung shabu na yun, sir? Inabot lang po sa akin Nino po? yung kasama ko. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect dahil sa droga. May arrest warrant din laban sa kanya sa kasong murder. Itinanggi ng suspect ang krimen. Hindi po totoo yun, ma'am. Wala pa po nabapatay. Nakadetain ng suspect sa Antipolo Component City Police Station Custodial Facility. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, magpagas na dahil may nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo simula po bukas. Batay sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel simula bukas. 1 peso and 20 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, 1 peso and 20 centavos din ang taas presyo. Una nang sinabi ng Department of Energy na isa sa mga nakakapagpataas ng presyo ang pagpapataw ng sanksyon ng Amerika sa halos 2 dosenang kumpanyang kabilang sa international oil trade ng Iran. Nalubog po sa baha ang ilang lugar sa Maguindanao del Sur kasunod ng walang tigil na pag-ulan. Sa Soldan Kudarat naman, nasagip ang mga sakay ng isang truck na tumirik dahil sa taas ng tubig. Balitang hatid ni James Agustin.
Nirescue ng mga residente ang truck na yan na tumirik sa gitna ng baha sa barangay Basag sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Kwento ng uploader, pauwi umano sa maitong Sarangani ang truck nang pilitin itong itawid ng driver pero hindi kinaya. Sa tulong ng isang backhoe nahila ang truck at nasagip ang mga sakay nito. Magdamagang pag-ulan ang naranasan sa ilang lugar sa Sarangani. Sa Alabel, isang ilog ang umapaw at umabot sa kalsada kaya nalubog sa bahang maraming bahay. Nirescue ng mga otoridad ang ilang residente. Nananatili sila sa evacuation center. Nalubog din sa bahang maraming lugar sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ayon sa mga otoridad, mahigit 6,000 pamilya ang apektado ng ilang araw na pag-ulan. Apektado rin ang kabuhayan doon at ilang kalsada. Inirekomenda na ng lokal na pamahalaan ng pagdedeklara ng state of calamity sa Mamasapano. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang masamang panahon sa Mindanao nitong weekend ay epekto po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At ayon sa Pag-asa, magpapatuloy yan ngayong Lunes. Apektado rin po ang Palawan at ilang panig ng Visayas. Umiiral naman ang mainit na easterly sa nalalabing bahagi ng bansa. Halos buong Mindanao ay uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May ulan din po sa ilang panig ng Southern Luzon at Visayas. Posible ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Mababa po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Sa kabila ng ulan, 27 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na heat index. Posibleng pinakamataas ang 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan. 44 degrees Celsius sa ilang panig ng Northern at Southern Luzon. 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Baler, Aurora, Olongapo City, Camiling, Tarlac, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon at sa Cuyo, Palawan. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay at dito po sa Quezon City. Gayon din sa ilang pang bayan at lungsod sa Luzon at Visayas. Pagmasdan ng lalaking yan na nakaputing t-shirt sa kalsada ng Barangay 104 sa Tondo, Maynila. Nang makasalubong niya ang isa pang lalaki, bumunot siya ng baril, itinutok sa lalaki at nagpaputok. Nagtakbuhan ng mga tao sa paligid. Nang tumakbo palayo ang biktima, nagpaputok ng isa pang beses ang lalaki. Kasabay na umalis ng gunman ang kasama niyang babae na kanya palang asawa. Base sa investigasyon, hindi magkakilala ang suspect at biktima pero nagkaroon sila ng pagtatalo sa kalsada bago ang pamamaril. Ayon sa nahuling suspect, pinagbantaan siya ng biktima nang magkasagutan sila. Nasa ospital pa ang biktima matapos tamaan ng bala sa tiyan. Sugatan din ang isang babaeng estudyante na tinamaan sa hita. Mahaharap sa reklamong frustrated murder at physical injury ang lalaking namaril. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking nangmolestya umano sa anak ng kanyang kinakasama. Balitang hatid ni James Agustin. Sa bahaging ito ng Del Monte Avenue sa Quezon City, sinilbi ng pulisya ang arrest warrant sa 43 anyos sa lalaki para sa kasong acts of lasciviousness. Sa kanyang pagkakaaresto, natuldukan ng halos 7 buwan niyang pagtatago. Nakatanggap kami ng informasyon na ito ay kasalukuyang nasa Barangay Del Monte, Quezon City. At ito ay pinuntahan agad ng ating operatiba at doon na iserve ang warrant of arrest. Ito ay kasalukuyan ding ilang buwan ding nagtago. Pabalik-balik siya sa Muñoz at saka sa Barangay Del Monte. Ayon sa pulisya, Pebrero noong nakaraang taon na mangyari ang krimen. Ang 14 anyos sa babaeng biktima, anak ng kinakasama ng lalaki. Ayon sa investigasyon, minulis siya nung akusado yung anak nung kanyang kinakasama. At ito ay nagsumbong sa kanyang ina na kung saan ay doon na isampa yung kaso. Ikatlo sa most wanted persons list ng Galas Police Station ng lalaki. Base sa record, dati na siyang naaresto dahil sa pagnanakaw at pagsusugat. Itinanggi ng lalaki ang mga aligasyong pangmomolestya. Hindi po to yun kasi magkakatabi po kami naman natutulog ng mga yan eh. Magkakatabi talaga kami. Anong masasabi? May anak din po ako, 5. May anak po ako, 3 babae. Sa una kong asawa. Nakapag-return of warrant na ang pulisya. Hinihintay na lang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News.
Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin sa ulo sa Bacolod City. Cecil, bakit siya binaril? Rafi, dating alitan ang tinitingnang motibo ng pulisya sa krimen. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na nagkagulo ang isang grupo ng mga lalaki sa Barangay 27 nitong Huwebes. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw na raw ang putok ng baril. Doon na natagpo ang duguan ang 27 anyos na biktima. Bago ang pamamaril, kinuyog daw muna ang lalaki base sa mga nakitang sugat sa kanyang katawan. May na-recover ding 2 sachet ng hinihinalang shabu sa shorts ng biktima. Ang biktima rin umano ang nasa likod ng mga nakawan sa barangay. Ayon sa kapatid ng biktima, matagal nang hindi umuuwi sa kanila ang biktima. Tukoy na ng pulisya ang mga tumakas na sospek na maaaring maharap sa reklamong murder. Bawal munang dumaan sa pamosong San Juanico Bridge ang mabibigat na sasakyan dahil sa ilang issue sa structural integrity nito. Yan ang tulay na nagdurugtong sa mga isla ng Samar at Leyte na sinimulang itayo noong 1969 at binuksan sa publiko matapos ang 4 na taon. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 8, hindi muna maaaring dumaan sa tulay ang mga sasakyang lampas sa 3 tonelada ang bigat. Gumamit na lang daw muna ng mga ro-ro vessels sa ilang port sa Samar at Leyte para makatawid. Para na rin daw ito sa kaligtasan ng mga biyahero at lokal doon. Sabi ng Office of Civil Defense, posibleng abutin ng 300 hanggang 500 million pesos ang halaga ng emergency repair sa San Juanico Bridge. Nananawagan naman ng ilang grupo ng mga negosyante sa Leyte na bilisan ang pagpupumpuni sa tulay dahil pangunahin itong daanan ng mga truck mula Luzon papuntang Visayas at Mindanao. Nakabantay po ang Department of Health sa COVID-19 cases kasunod ng pagtaas ng mga kaso nito sa ilang bansa sa Southeast Asia. Kabilang po sa mga nakitaan ng COVID-19 spike ang Hong Kong, Singapore at Thailand. Dito sa Pilipinas, hindi pa raw nakakaalarma ang COVID-19 cases. Batay sa datos ng DOH, sa May 3, wala pang 2,000 ang naitalang COVID cases ngayong taon. Malayo sa mahigit 14,000 kaso sa parehong panahon noong 2024. Payo ng ilang health organization sa publiko, ugaliin pa rin ang pagsunod sa minimum health standard gaya po ng paghuhugas ng kamay at paggamit ng face masks. Ayon naman sa Private Hospitals Association of the Philippines, mas mainam kung magpa-routine test ang gobyerno para may basihan para masabi kung dumami ba ang COVID-19 cases o hindi. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon ng DOH kaugnay niyan. Bloodbath daw ang gustong mangyari ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Hulyo. Sagot naman ng isang House prosecutor, hindi yan mangyayari basta't maayos na mailatag ang mga ebidensya. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Pagkaproklama kay re-election ni Senator Amy Marcos, sinabi niyang hindi muna siya magkokomento sa impeachment ng kaalyado niyang si Vice President Sara Duterte. Hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Pero sa isang pahayag sa social media, sinabi niyang panahon na para ibasura ang impeachment laban sa bise. Sinabi raw kasi ni Navotas Representative Toby Tiangco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon, na nasuhulan ang ilang kongresista kaya nagpirmahan noon para ma-impeach si Duterte. Handa raw ang kapatid ng Pangulo na dumulog sa Korte Suprema tungkol dito kung may tetestigo. Sa panayam ng DZBB kay Tiangco, sinisi niya ang impeachment kaya natalo ang ilang kandidato ng alyansa lalo na sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Nagsosolidify yung Mindanao. Kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung kursonada nila, na iba yung pagpili nila ng kandidato doon kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. Wala namang klamo doon eh. Kung sa Cebu, ano bang ginawa na doon sa impeachment? 'Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami mapumima sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So, itinanggihan ng liderato ng Kamara. No one was coerced, no one was how do you say it? Asked to sign. You know, everybody signed the impeachment based on their own volition. Kinontra rin ni Deputy Majority Leader Judas Sidre si Tiangco.
Nanalo nga raw sa eleksyon ang 100 sa 115 district representatives na pumirma sa impeachment, kasama ang 36 sa 44 na kongresistang mula Mindanao. Si Sagip Party List Representative at Senator-elect Rodante Marcoleta, natatayong Senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Hindi pumirma si Marcoleta sa impeachment, maging ang dalawa pang senators-elect na sina Las Piñas Representative Camille Villar at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi magsalita wala po ako nakikita ng dokumento I mean, if pipirma, kaya ho talagang hindi ako pumirma. So, this is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho magpe-present ng kanilang mga pieces of evidence. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. No comment muna po ako dahil magiging impartial po kami kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then hindi ko rin alam kung sigurado yung takbo ng impeachment kung kailan mag-uumpisa, kung ito ay mag-carry over ba or hindi. Pero si Vice President Duterte, sinabi na gusto niyang matuloy ang paglilitis. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sagot ng isang kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment, hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya. 16 na boto ang kailangan para makonvict ang bise. Base sa komposisyon ngayon ng mga tatayong Senator Judge, 7 na ang markadong kaalyado ng mga Duterte. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya para sakaling ang kanilang konsyensya, mababalansin nila sa kanilang isip na dapat nga ba makonvict o dapat ma-acquit. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam sa kalsadang yan ang biglang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang jeep sa Baloy, Lanao del Norte. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider. Batay sa investigasyon, nag-overtake ang rider at hindi nakita ang kasalubong na jeep kaya siya bumangga. Dinala sa ospital ang rider at nagpapagaling na. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang rider at ang jeepney driver. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Tondo, Maynila. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Matapos makuha ang hudyat na positibo ang drug buy-bust operation, dali-daling tumakbo ang mga operatiba ng Manila Police District sa gitna ng mga nakaparadang truck na to sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila, Sabado ng madaling araw. Hindi na nakapalag ang 50 anyos na lalaki matapos siyang mahulihan ng mahigit 1.3 milyong pisong halaga ng umano'y shabu. Ayon sa pulisya, ang karaniwang parokyano ng suspect, mga truck driver. Since nasa area po siya ng Road 10, alam po natin dyan maraming mga truck drivers dyan na minsan po nakatayo lang siya doon at nilalapitan para mabilhan. Pero pag wala po siya doon, pinapatawag lang po siya. Delikado po yan sa daanan. Pagka ang driver po natin ay lulong sa droga, marami pong madadami na inosenteng tao pag nasa kalsada po yan. Ang paliwanag daw ng suspect sa pulisya, ayon sa kanya, wala siyang trabaho kaya patuloy na yung pagtutulak. Matipid naman ang pahayag ng suspect nang humarap sa amin. No comment, ma'am. Alam naman natin, ma'am, di masarap dito. Kasi naman nagsisisi. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng suspect. Patuloy ang investigasyon para matunton ang pinagkukuhanan niya ng iligal na droga at ang mga kasabwat niya. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Wanted po ngayon ang isang yaya sa San Rafael, Bulacan matapos nakawan ang kanyang amo. Chris, ano ang mga nanakaw niya? Connie, tinangay ng yaya ang mga alahas at pera ng kanyang amo. Sa kuha ng CCTV, makikita pa ang sospek na may dalang maleta at naglalakad sa gilid ng kalsada sa Barangay Kaingin.
Ayon sa amo, natuklasan niyang ninakaw ang kanyang mga alahas na nagkakahalaga ng 329,000 pesos nang makita niyang bukas ang kanilang gate nitong Sabado ng madaling araw. Tinangay rin ng yaya ang perang nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Ayon sa biktima, 4 na buwang namasukan sa kanila ang babae na nakilala nila sa social media matapos silang mag-post na naghahanap sila ng yaya. Ang pakilala ng babae sa kanila, Tagalawag, Ilocos Norte raw siya. Desidido ang pamilya na sampahan ng reklamo ang yaya. May nakita namang palutang-lutang na bangkay ng babae sa Bued River sa San Fabian dito sa Pangasinan. Nakasuot ang biktima ng asul na damit, pantalon at sapatos. May suot din siyang singsing. Tinatayang nasa mahigit 5 talampakan ng taas at edad 30 hanggang 40. Sa pagsusuri ng pulisya, walang nakikitang sugat o indikasyon ng foul play sa katawan ng biktima. Maaari daw makipag-ugnayan sa San Fabian Municipal Police Station ang mga posibleng nakakakilala sa biktima. Ipalilibing naman ang katawan sakaling walang mag-claim matapos ang 1 linggo. Ito na ang mabibilis na balita. Sugatan ng isang lalaking rider matapos sumalpok sa bahagi ng Center Island sa Taft Avenue sa Malate, Maynila. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima na dinala sa ospital. Bahagyang bumagal ang daloy ng sasakyan sa lugar dahil sa aksidente. Inaalam pa ang dahilan ng insidente. Patay ang isa-umunong mataas na leader ng Dawla Islamiyya Maute Group matapos makaengkwentro ang militar sa Bacolod, Calawi, Lanao del Sur. Nangyari yan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Tambo at na-recover doon ang isang rifle, mga bala, watawat ng ICs, mga cellphone at iba pang gamit. Ayon sa mga otoridad, sangkot ang nasawi na sina Sir Daud sa pagpapasabog sa Mindanao State University Gym sa Marawi City noong December 2023. Naka-heightened alert na ang mga sundalo sa lugar para sa posibleng pagganti ng grupo. Happy Monday mga mare at pare! 2 kapuso beauty queen ang bibida sa ating tsikahan ngayong tanghali. Una si Miss Universe Philippines 2025 first runner-up Winwin Marquez na hostmate ngayong linggo sa unang hirit. Unang sinalang si Winwin sa kusina kung saan nagluto siya ng chicken adobo with egg. Tinanong si Winwin kung final answer na nga ba ang paghinto sa pagsabak sa beauty pageant. Nilinaw naman ng beauty queen na mananatili siyang bukas sa oportunidad na makasali muli. Nitong weekend naman, nagpakitang gila sa taunang Angels Walk for Autism si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Lalong pinalakas ng kanyang performance ang mensahe ng inclusivity kasama ang ilang dancers with autism. Kasama ni Michelle sa event ang ina na si Melanie Marquez at kanyang mga kapatid na sina Adam at Mazen na parehong may autism. This was my life even before pageantry, and I used Miss Universe to amplify that, to put my advocacy on a global stage, and of course the country on a global stage as well. Kaya it wasn't hard for me to do it. It was very natural, and my advocacy is real, so it's not hard to keep showing up every single year. Pangulong Bongbong Marcos daw ang dapat sisihin sa mababang boto na nakuha sa Mindanao ng kanyang mga kandidato ayon kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng Pangulo, hindi na ito panahon para pag-usapan ng mga issue sa politika. Balitang hatid ni JP Soriano. We all wish we had better results, but we live to fight another day. Pahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa party ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasunod yan ng resulta ng eleksyon kung saan kalahati o 6 lang mula sa mga kandidato ng administrasyon ang nakapasok sa Senado. Kabilang sina re-elected Senator Pia Cayetano at Lito Lapid at Senator-elect Erwin Tulfo, Ping Lacson at Tito Soto. Kasama rin sa bilang si Senator-elect Camille Villar na inendorso rin noon ni Vice President Sara Duterte. Sa datos ng COMELEC, base sa mga boto mula sa Mindanao, nakapasok sa top 12 ang 12 kandidatong suportado ng mga Duterte. Ang campaign manager ng Alyansa na sina Navotas City Representative Toby Tiangco,
isinisi ang resulta ng eleksyon sa Mindanao sa paghahain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para naman kay Vice President Duterte, walang ibang dapat sisihin kundi ang Pangulo. Why do I think that the Alianza senators did not perform well? It's because of the President. The people find him wanting of his promises. And the people expect more from the President, particularly with regard to his work for our country. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Pero sabi ng Pangulo sa party ng Alyansa, di na ito ang panahon para pag-usapan pa ang mga issue sa politika. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa sunog sa Kalumpit, Bulacan ng isang babaeng person with disability. Huwebes ng gabi nang sumiklab ang sunog sa bahay ng biktima sa Barangay Iba Oeste. Ayon sa tiyahin niya, naglalabas siya nang mapansing nagliyab ang extension cord na nakakonekta sa bahay ng pamangkin. Mabilis daw na kumalat ang apoy kaya hindi nila nasagip ang pamangkin na may pisikal na kondisyon. Batay sa investigasyon, mag-isa noon sa bahay ang 17 anyos na biktima dahil nasa trabaho ang mga magulang niya. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Nasunog ang 5 bahay sa Barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. 2 iba pang bahay ang bahagyang nadamay. Dahil mabilis kumalat ang apoy, wala nang naisalbang gamit ang ilang residente. Isa sa mga tinitinang sanhi ng apoy ay iligal na koneksyon ng kuryente. Patuloy pa itong iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection. Tinatayang 1.9 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Nananatili muna ang mga nasunugan sa covered court ng barangay. Mula sa botohan, bilangan hanggang proklamasyon ng mga kandidato sa iba't ibang posisyon, buong puwersang tinutukan ng GMA Integrated News ang eleksyon 2025. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat at dahil ang GMA Network ang pinakatinutukan ninyo on air at online noong May 12 hanggang 13. Narito po ang report. Mula sa botohan, ito po ang Eleksyon 2025. Hanggang sa bilangan, susilipin na natin ang partial unofficial count as of 5:48. hanggang sa proklamasyon ng mga nanalo sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Inihatid ng GMA Integrated News ang pinakamalawak, pinakakomprehensibo, at pinagkakatiwalang election coverage nitong Lunes, May 12 hanggang 13 sa telebisyon, radyo at online. Pinakamataas sa posisyong iboboto ngayong eleksyon ang 12 senador. Tinutukan ng buong pwersa ng GMA Integrated News ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa para sa 32 oras na tuloy-tuloy na pagbabalita na pinangunahan ng pinagkakatiwalang anchors at reporters. Katuwang din ang pinakaginagalang ng mga media group, kumpanya at institusyon sa pagtitiyak na dapat totoo ang mga balita at impormasyon. Muling pinagtibay ng GMA Network ang posisyon nito bilang leading news authority sa bansa dahil ang eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage, most watched on air at online. Base sa Nielsen Philippines TV audience measurement data para sa May 12 hanggang 13, nakakuha ng combined people rating na 4.2% sa urban Philippines ang election coverage ng GMA Integrated News na umere sa GMA at GTV. Nakapagtala rin ng eleksyon 2025 the GMA Integrated News coverage ng combined reach na 23.5 million viewers sa total Philippines. Pero hindi lang sa telebisyon sinubaybayan ng mga manonood ang marathon coverage ng GMA Integrated News. Online, ang eleksyon 2025 ng GMA Integrated News ang pinili ng netizens na source of news and information. Batay sa Global Video Measurement and Analytics Platform ng Tubular Labs,
nakapagtala ang live stream ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage ng kabuuang 112 million views across online platforms. Gabi ng eleksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Namayagpag ang GMA sa primetime noong araw ng eleksyon, May 12. Ang flagship newscast nito na 24 oras nakapagtala ng combined people rating na 12.9%. Ang lahat po ng yan bahagi ng aming mas malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyong tiwala, mga kapuso. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong pong araw, nakatakda ang proklamasyon ng mga nanalong party list group nitong eleksyon 2025. Kausapin natin ang first nominee ng nangunang party list na Akbayan, si Attorney Shell Jokno. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Apo, Attorney Jokno, kumusta kayo sa nakatakdang proklamasyon niyo mamaya bilang Congressman-elect para sa Akbayan Party List? At sino po yung mga kasama niyo? At will you hit the ground running, Attorney? Ay, happy po at ako'y excited at ang mamaya ang kasama ko siyempre ang pamilya ko. Sure na po ba yung 3 pwesto ang ibibigay sa Akbayan? Mukha naman, based sa aming calculations, ay pasok na pasok po ang PC. Kapag formal na po kayo naupo bilang mababatas, ano yung mga prioridad nyong panukalang batas na isusulong? Ang kailangan natin tugunan, yung mga issue na tumatama sa sikmura ng ordinaryong mamamayan. Nandyan yung issue ng sobrang pagtaas ng pensyon ng bilihin. Nandyan yung education crisis na kinakaharap natin. Yung problema ng ating employment at ang West Philippine Sea. We are prepared to hit the ground running dahil tatlo nga kaming uupo ay talagay ko marami kaming tutulong sa first 100 days ng pag-upo po natin. How will you deal with the leadership po of the House of Representatives? Paano kayo makikipag-ugnayan sa kanila para sa mga isinusulong yung proyekto gayong nasa opposition po kayo? As we have done before, it's always been a question of issues. Hindi naman kami yung tipong kukontra lang ng kukontra o hindi namin i-acknowledge kung may maganda naman ginagawa ang administrasyon. Pero hindi rin kami matatakot na mag-call out kung may nakikita kaming hindi maganda o hindi tama. Ano po yung mga bagay na you will be on the lookout for pagdating sa mga bagay na po pwedeng imbestigahan ng Kamara? Hindi yung impeachment, pero mismo yung Bukod pa po yun. Well, meron na kaming actually nakasalang na mga bill na sinile ni kaakbayan na Congressperson Percy Sendanya, itong 19th Congress. At gusto pa rin namin i-push yun sa darating na itong 20th Congress. Nandyan halimbawa yung ating right to care bill, nandyan yung tinatawag namin na Korean bill at yung baon bill, among others. Yung baon bill ay yan yung para mabigyan ng allowance ang mga mag-aaral na dati o kasalukuyang beneficiary ng 4 fees. Kasi yung iba, while libre ang kanilang eskwela, ang tuition, wala silang pambili ng baon, pamasahe, pambili ng mga school supplies at libro. At para sa akin, magandang batas ito na makakatulong at makakasuportas na free education na laws na in place na. Marami po sa inyong mga kasama dyan sa House of Representatives ay galing, sinasabi, sa dinastiya. Paano nyo po isusulong yung enabling law para po sa nakasaad sa konstitusyon na anti-dynasty? Siyempre, kailangan madiskarte tayo dyan. Hindi lang naman ang mga kabataan ang kailangan may diskarte, lalong-lalo na pag navigate natin sa Kongreso. Tulad ng ibang mga batas ay kailangan makakuha ka rin ng numbers. So that it will be a challenge, but it's a challenge that we are looking forward to and excited about. Pero lalakad po kaya itong panukalang ito ngayong nandyan na po kayo sa Kongreso? Depende nga yan kung paano ipoprocess namin at ng buong Kongreso yung issue na yan. At ako'y nananawagan din sa lahat ng nanonood at nakikinig na sana mapaabot natin sa ating mga mambabatas na
mahalaga sa kanila, sa inyong lahat, na magkaroon ng batas dito sa issue nito. So yun ang sinasabi niyong estilo, dapat yung mamamayan na nagluklok doon sa mga kasamahan nyo, ang inyong, kumbaga, you will cooperate with para sila na mismo yung mag-encourage sa kanilang mga kongresista. Hindi lang naman cooperate, Rafi, pero ang nais namin ay maging boses nila, maging boses ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Opo, nabanggit niyo po yung impeachment. Bakit niyo po tinanggap agad yung alok na maging isa sa mga prosecutor sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Ano po yan? Hindi ko narinig masyado. Opo, Rafi, sorry. Opo, yun pong alok na kayo maging isa sa mga prosecutor sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kayo po ay inalok at tinanggap niyo po ito. Ano po yung dahilan? Ang Akbayan ang unang principal endorser ng first impeachment complaint. Kaya nung una pa lang ay sinusuportahan namin ito. At ang nais namin dyan ay talagang malaman ng buong bayan ang katotohanan at magkaroon din ng pananagutan kung talagang paghuhusga ng Senate bilang judge ay nila na talagang buo ang ebidensya. At bilang naman prosecutor, ang magiging tungkulin ko ay iayusin yung mga pagpresenta ng iba't ibang ebidensya, mga testimonya at mga exhibits na kailangan para mapatunayan yung nasa articles of impeachment. Ano po reaksyon nyo sa naging pahayag ni Vice President Duterte na magiging bloodbath daw yung impeachment trial? Hindi ko alam kung paano niya na-conclude yan. Kasi napaka-civilized ng isang impeachment at makikita yan, mapapanood na yan ng buong bayan. Sa tingin ko, sa karanasan ko ng dating impeachment, ay halos lahat ng populasyon ay talagang minomonitor nila araw-araw kung sino yung testigo, kung paano ang nangyari sa hearing ng araw na yun. Yeah, not only the whole country, but the whole world, I think, will be watching this trial. Sa ngayon po, alam naman natin kung ano yung alignment ng mga senador, yung mga bagong senador lalo na. Pero tiwala po kayo na sa pamamagitan ng ebidensya, pwede nyo masway kahit yung mga sinasabing posibleng kaalyado ni Vice President Duterte? Tingin ko malaking bagay sa aking experience yung kung ano yung magiging opinion ng ating publiko sa nangyayari. Kasi kahit na let's say sila ay pabor sa isang side o sa ilang side, ay pag makita nila na grabe pala ang public opinion dito, mag-iisip din sila dahil ang publiko rin naman ang magboboto sa kanila kung masakaling tatakbo sila ulit. So maraming dynamics ang isang impeachment trial. Hindi mahirap i-predict kahit na alam natin yung mga political background ng bawat senator judge kung paano yung lalabas na boto at the end of the trial. Attorney, without going into details, meron po ba kaming makikita na bagong impormasyon pagdating po ng trial patungkol dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte? Ako, Rafi, hindi ko pa masasagot yung inyong tanong at hindi pa kami nag-uusap ng ibang mga members ng panel. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Akbayan First Nominee Attorney Shell Jokno. Thank you so much. Update naman po tayo sa gagawin proclamation sa mga nanalong party list groups mamayang hapon. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, handa na nga ang COMELEC, ang National Board of Canvassers, na iproklama yung mga party list na nanalo at magaganap po yan ngayong araw na ito. At 63 o 63 na upuan po ang available at ayon sa COMELEC ay merong 3 party list na sigurado nang makakakuha ng 3 upuan at meron namang 3 pa na party list na makakakuha ng tig-2 upuan. Yung pong natitirang mga slot ay paghahati-hatian ng marami-rami na party list groups na magkakaroon naman na tig-iisang upuan bawat isa. Meron po sinusunod na formula dyan, alinsunod sa utos ng Korte Suprema, pero sa ngayon po ay hindi muna po
nire-reveal o inilalabas ng COMELEC at National Board of Canvassers yung pong pangalan ng lahat ng party list na magkakaroon ng pwesto. Pero meron pong dalawang party list na hindi mapoproklama ngayong araw. At dahil po ito sa meron daw sila mga pending na kaso na medyo seryoso at kailangan resolbahin muna ng COMELEC. Ayaw pa hong sabihin ni Chairman George Erwin Garcia kung ano po yung mga party list na ito. Pero ang nasabi lamang niya ay yung isa sa kanila ay meron sana, nanalo siya at meron sanang 3 upuan na makakamit dito po sa nagdaang eleksyon at meron namang isa pang party list na meron sanang 1 upuan na makukuha. Ganun pa man, sinabi po ni Chairman Garcia na ito naman ay pansamantalang suspension lamang, hindi sila mapoproklama pero panalo pa rin sila at reresolbahin muna po daw ng COMELEC ang kanilang mga kaso. Total, sa June pa naman daw po sila mauupo at meron pang oras ang COMELEC para resolbahin ang kanilang mga kaso. At ayon na rin po kay Garcia, ay itong dalawa po na ito na pansamantalang nasuspend ang kanilang proclamation ay hindi na po talaga naimbita ngayong araw na ito. Wala po silang invitation kung kaya hindi po sila maaring magpunta rito. At yung iba naman pong party list ay nabigyan daw po lahat ng invitation at sila po ay magpupunta rito para po dun sa 3:00 na proklamasyon ngayong araw na ito. Yan muna, Connie, ang pinakahuling ulat mula po dito sa Canvassing Center ng National Board of Canvassers. Connie? Yes, Sandra. Hanggang ilan yung pwedeng kasama mamaya sa proclamation ng kada party list group? Come again, Connie? Hanggang ilang po pwede yung isama ng kada party list group? Alam naman natin, marami-rami yan, 63. So, meron bang limit kung halimbawa, kada pamilya nila, isasama nila? Ang napapag-usapan, Connie, ay around 5 bawat isa yung maaring isama ng bawat isang party list group dahil nga medyo maliit lamang yung venue at marami sila. At isa pa sa tiniyak ni Garcia kanina kasi nga daw masyado naman daw tatagal kung sila pa ay isa-isang tatawagin at itataas yung kamay. So malamang yung proseso na yun na nakita natin doon sa proklamasyon ng mga senador ay hindi na po gagawin ngayong araw na ito. Connie? At malamang hindi na rin sila bibigyan ng oras magtalumpati, di ba? Lalo na yung mga, syempre, nagawa yan nung senatorial na. Tama. Oo. So wala na. Tama ka, Connie. Sinabi nga rin niya ni Chairman Garcia kasi kakapusin daw sila sa panahon. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Abisala mga mare at pare, the excitement keeps on building para sa much-awaited Kapuso series na Encantadia Chronicles Sangre. Sa isang Instagram photo, ipinasilip ang look ng newest character ng serye na si Sparkle Star at current Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate, Shuvi Etrata. Ready for war na si Shuvi in her sexy blue warrior outfit. Usap-usapan din online ang kanyang fierce aura at toned physique. Ano kaya ang magiging role niya sa buhay ng ating mga sangre? Malapit na nating malaman yan sa premiere nito this June. Tumama ang Mexican Navy ship na yan sa Brooklyn Bridge sa New York sa Amerika. Ang insidente nakuna ng isa sa mga naroroon. Kita sa video na nasira ang mga mast ng barko. Ayon sa Mexican Navy, 2 ang namatay. 22 naman ang sugatan. 19 sa kanila isinugod sa ospital. Ayon sa New York Police, mechanical issues ang posibleng dahilan ng insidente. Wala na silang binigay na iba pang detalye kaugnay nito. Inimbestigahan pa ang insidente. Opisyal ng pinuno ng Simbahang Katolika si Pope Leo XIV kasunod po ng inaugural mass para sa kanya sa Vatican City. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. Sa homily ni Pope Leo XIV, binigyang diin niya ang kapayapaan, pagmamahal at pagkakaisa. Ayon sa Santo Papa, panahon ngayon ng pag-ibig.
Tinanggap na rin niya ang pallium na telang ipinapatong sa mga balikat ng Santo Papa, pati ang fisherman's ring na iniabot sa kanya ni Luis Antonio Cardinal Tagle. Dumalo rin po sa misa ang ilang world leaders na nakipagpulong pa sa Santo Papa pagkatapos. Samantala, kinatutuan po online ang reaksyon ng isang bata sa birthday party sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang kanya raw kasing pagkamangha sa gimmick ng magic, halatang halata sa mukha. Abracadabra! Ipakita na yan! Hi! Yan po ang nakakagigil na reaksyon ng attendee na si Maverick nang ibigay sa kanya ng magician ang magic wand na may kakaibang flexibility. Imbes kasi na straight, naging baluktot. Kaya tuloy si Maverick napanganga sa gulat. Oh. Natuwa rin ang ibang bata na napatili at halakhak na lang sa gulat. Ang video na yan may mahigit 16 million views na sa TikTok. Trending! Kakatawa naman talaga, di ba? Kita mo yung mukha niya talagang cute na At least may video sila para mabalikan yan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.